Alam nyo ba na ang Bongbong Marcos administration ay naglalaan ng malaking pondo or allocation worth of 215 billion piso para sa flood control project, habang wala pang pondo na nakalaan para sa mga defense acquisition project, at kahit na ang multi-role fighter ay hanggang ngayon ay wala pang ang kontrata na napipirmahan dahil hirap pa sa paghahanap ng pondo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang Marcos administration ngayon ay nag-allocate ng mahigit sa 215 billion peso para sa DPWH Flood Management Program para sa taong itong 2023. Ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman, na ang budget para sa flood control ay isanama sa National Expenditure Program para sa DPWH program. At hindi lang ito, si President Bongbong Marcos ay humingi pa ng 543 billion peso para sa implementasyon ng Climate Change Mitigation and Adaptation Project. Ang mahigit sa 215 billion peso para sa flood management program ng DPWH ay para lamang yan sa Metro Manila. Alam nyo, malaking halaga ito. Taon-taon ay billion o piso ang nakalaan sa DPWH para sa flood control project, pero hindi pa rin naresolba o hindi pa nasolusyonan ang problema ng pagbabaha. Lalo na tuwing malakas ang ulan, ay bumabaha pa rin ang Metro Manila, kaya mukhang masayang lang ang mahigit sa 215 billion piso. Nagpanukala ang Marcos administration ng 215.6 billion pesos para sa flood management program para sa susunod na taon. Abang ang Department of National Defense ay hirap na hirap mapunduhan ang mga acquisition project for defense, kahit nga ang multi-role fighter acquisition project ay hanggang ngayon ay hindi pa malinaw or wala pang kontrata na napipirmahan. At dahil dito kulang ang defense capability ng Pilipinas laban sa mga external threats, kaya maraming mga maritime territory ang Pilipinas na inangkina ng ibang bansa, lalo na ang China. Alam ng mga bansa na ito, lalo na ang China, na walang kakayahan ang Pilipinas na magdepensa sa sariling mga teritoryo. At dahil dito, kulang sa kagamitan ng Pilipinas na mabantayan at mapapatrolyahan ang mga maritime territory na sakop ng Pilipinas. Ang mahalaga sana ay ang presensya ng mga surface vessel, dahil kulang ang mga barko ang Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Kaya ang mga maritime territory sa Pilipinas ay hindi na mababantayan ng maigi, habang ang ilan pang mga senador ay nagpalamig lamang sa air condition, mukhang kumakampi pa nga sa China Habang ang ilang Pilipino ay nanindigan sa kanyang karapatan sa sariling bakura ng Pilipinas na pag-aari ng Pilipinas, isang Pilipino na mangingisda na walang takot na hinaharap ang mga Chinese Coast Guard dahil ang kanyang BRP Pambot na sinasakyan ni Arnel Satam o alias Mang Arnel. Si Mang Arnel ay hinarang ng mga Chinese Coast Guard na siya ay palapit na sa Baho de Masinloc sa Scarborough Shoal. Ang ginawa ni Mang Arnel ay lumapit siya sa malaking barko ng Chinese Coast Guard at doon nangyari ang habulan. Ang ginawang katapangan ni Mang Arnel ay pagpakita ng protesta o pagtututol sa ginawang pang-aapi at pang-aagaw ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. At pagkatapos ng habulan ay sumali rin ang kanyang mother boat at sumali rin at lumapit sa malaking barko ng Chinese Coast Guard. Ang nangyari kasi nung nakarang linggo ay nagkaroon ng stand-off ang BFER or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel, ang BRP Dato Bangkaw at ang Chinese Coast Guard vessel na may number na 3105 doon sa entrance ng Scarborough Shoal. Kaya ang ginawa ni Mang Arnel ay pumasok siya sa shoal at dito siya hinabol ng mga Chinese Coast Guard. At ayon pa kay Mang Arnel na hindi siya natatakot at kanya pang pinagtatawanan at inasar ang mga Chinese Coast Guard. At kinundinan ni Secretary Advisor Eduardo Anyo ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa paghahabol nito sa BRP Pambot ni Mang Arnel. At ako'y humanga sa ginawa ni Mang Arnel. Si Mang Arnel ay nangingisda sa teritoryo ng Pilipinas, ang Baho de Masinloc. Ang Baho de Masinloc, ayon sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea, na ang Masinloc ay ang pag-aari ng Pilipinas. At noong 2016, ang Hague Court o International Court Tribunal ay nagsasabi o nagpalabas ng desisyon na ang Baho de Masinloc
ay pissing ground lamang para sa mga Pilipino. Pero ang Masinloc ngayon ay inangkin na ng China. Handa ng gobyerno ang paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard at militia vessels sa ilang bahagi ng Baho de Masinloc. Bukod sa napipigilan nito na makapasok sa bahura ang ating mga mangisda, malino na paglabag din yan sa UNCLOS at international law. Si Patrick De Jesus sa report. Maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng rigid hull inflatable boat at mangingisdang Pilipino na nasa bangkang mangisda. Na nangyari nitong nakaraang Biyernes, 22 ng Setyembre, habang nagpapatrolya ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Bangkao sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pilit hinabol ang mangingisda hanggang magbaba pa ng isang rigid hull inflatable boat ang China na humabol na rin. Dumikit ang inflatable boat at muntik pang mabangga ang fishing boat. Pakay nilang itaboy ang mangingisda na sinusubukang pumasok sa loob ng Scarborough Shoal. May 10 minuto tumagal ang habulan. Ang matapang na mangingisdang ito ay si Arnel. Hindi ako makapasok dahil sa kan. Go na, go. Go daw, pinataboy ka. Opo, natabi ako. Ayaw mapasok. Dalawang nakanpunta ka, irangan pa ko isang patangan ko, bali patangan ko. Manulong ako, matras lang ako. Wala ba silang hawak na armas eh. Hindi man ako natatakot. Pero baka banggain pa kayo. Ayaw, bangga naman. Binabangga ang patangan ko eh. Binabangga? Opo. Buti hindi nasira. Ay, ito naman. Miniminura ko naman. Ganito rin ang nararanasan ng ibang mangingisda. Lalo't bantay sarado ng mga barko ng China ang malaking bahagi ng Scarborough Shoal. Sinusubukan nating makalapit sa entrada ng Baho de Masinloc o Scarborough Shoal pero hinabol tayo nitong barko ng China Coast Guard na may bow number 3105. Matapos tayong mahabol ay hinarang tayo nitong pagkalaki-laking barko ng CCG. Pero bukod dyan, mayroon pang na 2 CCG vessel ang nasa bisinidad at mayroon ding Chinese Maritime Militia vessel. Dumikit ang malaking barko ng China Coast Guard na nasa 18 metro lamang ang lapit mula sa sinasakyan naming barko ng BIFAR. Dapat sana ay binantayan ito at nilagyan ng mga military outpost ang Masinloc. Kaso lang kulang ng pundo, yun lagi ang dahilan ng pamahalaan. Kaya parang pinabayaan na lang at inangkin na ito ng China na pati si Mang Arnel ay pinagbawalan na ng China ng mangingisda doon. Yun pa naman ang hanap buhay sa mga tao doon. Bakit laging problema ang pundo kung defense budget na ang pag-uusapan samantalang ang DPWH ay humingi lamang ng bilyon-bilyong piso para sa project na mamauwi lamang sa kapalpakan ay madaling makakuha ng pundo. Ngayon, wala pa rin kontrata na napipirmahan para sa multi-role fighter acquisition project samantalang ang Vietnam noon lang nakarang linggo ay nagpaplano sa pagbili ng maraming F-16 Viper Block 70 at 72 mula sa US Lockheed Martin. Ang Vietnam sa kasalukuyan ay nag-operate ng maraming Russian-made MRF Su-30 o Sukhoi 30 at Su-27 at Su-22 at ngayon ay umorder pa sila ng maraming F-16 mula sa US. Bakit ang Vietnam ay marami ang kanilang multi-role fighter at hindi problema sa kanila ang pundo? Sino ba ang mas mayaman, ang Vietnam o ang Pilipinas? Si President Bongbong Marcos ay nag-request ng mahigit sa 500 billion piso para sa climate change program. Bakit unahin ang climate change? Ang MRF project ay nangailangan lamang ng 62 billion piso tapos hindi pa mapupunduhan. Ang budget para sa submarine ay nangailangan lamang ng 70 billion piso. Wala yan kumpara sa bigay ng Bongbong administration para sa DPWH na 216 billion flood control project. Alam nyo, pustahan tayo, yung 215 billion flood control project ng DPWH ay hindi pa rin masolusyonan ang pagbabaha sa Metro Manila dahil ang Manila ay ilang pulgada lang ang taas nito mula sa dagat. Ayon sa report na ang Manila ay 5 meters above sea level lamang tapos tumaas pa ang dagat taon-taon at pati na ang 216 billion peso flood control project ay babaha rin. Hindi ko alam kung saan pupunta. Dapat ang i-prioritize ng Bongbong administration ay ang defense acquisition project. Ano bang mas importante, ang climate change
ang flood control project o ang mga defense equipment na magprotekta ng Pilipinas, hindi lang sa bansa sa Pilipinas, kasama na ang mga mamayan at ang mga teritoryo nito. Hanggang sa susunod, maraming salamat.